Payo ng ating mga ulama, la yuqaddiru Allahu shay'an illa lihikmah. Allahu Akbar. Itong tandaan natin. Walang itinatakda si Allah liban na lamang na may hikmah, layunin o purpose, hangarin. Itinagda ni Allah qadar kauni, talagang mangyayari at mangyayari sa ayaw at sa gusto mo. Pagdadaanan at may pagdadaanan at pagdadaanan mo itong mga mapapait na pagsubok. Kadar yan ni Allah, kadar yan ni Allah, pagtatagda ni Allah. Dapat natin tanggapin, magsabor, at isipin natin na walang itinatakda si Allah maliban sa may hikmah. May hikmah. Una, kasi ang problema, hindi natin naunawaan ng pagsubok. Ang pagsubok, hindi lang kaparusahan. Marahil ang pagsubok, habag. Habag sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan may isang ustad, imam, alim, talagang mashallah nakikita natin sa ating paningin na ginagawa ang isinasabuhay ang Islam. Tapos, iniiwasan talaga ang haram. Walang haram na ginagawa. Negosyo, wala talaga. Pero nakikita natin, mubtala siya. Sinusubukan. Tinatamaan ng sakit, dinadapuan ng sakit, o yung mga anak niya, may mga karamdaman, may financial problem, sasabihin na natin, hindi siya mahal ni Allah. Kinapupuutan siya, kinamumuhian siya ni Allah. Hindi ganun. Hindi lang. Ibig sabihin ng pagsubok o diwa ng pagsubok ay pagkapuot, paggalit ni Allah. Hindi. Kasi hindi natin naunawaan ng pagsubok. Una, ang pagsubok, kahit malinis yung tao, dalisay yung kanyang buhay, sinasabuhay ang Islam, iniwasan ng haram. Unang diwa ng pagsubok, titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan siya ng pagsubok. Dahil yung nabanggit natin, may mga pananampalataya, sinusubukan ni Allah kung makatotohanan yung kanilang iman. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ito yung hikmah. Sinubukan namin ang mga nauna sa kanila, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, upang mapagtanto ni Allah, makita, malaman ni Allah kung sinong nagsasabi ng totoo sa kanyang iman at sino ang nagsisinungaling. Yung binigay natin na halimbawa kanina, Ustad, mashallah, pero patitikimin ni Allah ng pagsubok. Umiiwas ka, tingnan natin. Financial problem. O di kaya yung asawa niya nagre-reklamo. Pagsubok. Darating sa kanyang kaibigan, kapatid, meron akong alam ng negosyo. Simple lang naman. Bakit di mo tangkilikin? Walang kapagod-pagod. Kahit nakakuha ka lang, pero haram. Maaring pinagbawal na gamot o di kaya negosyo na haram. Doon, masusukat yung iman niya. Saan ang iman mo ngayon? Pag tinangkilik mo, subhanallah, bagsak. Pag nagpakatatag ka, naunawa mo na Allahu Akbar, pagsubok ito, lilipas din. Hindi solusyon ng haram. Alhamdulillah, nakapasa ka. Nakapasa ka sa pagsubok. At mas itataas ni Allah yung antas, yung pagmamahal sa iyo ni Allah. Pangalawang pagsubok, pangalawang diwa ng pagsubok, marahil yung isang mu'min may nagagawang haram, pinapauna na ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kafara, pagdalisay sa kanyang nagawang haram. At ito'y habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmamahal sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan tayo nakakagawa ng haram. Hindi na natin yung pinagtaubahan, nakalimutan na natin. At inabutan ka ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, dinapuan ka ng pagsubok bilang kapatawaran doon sa nagawa mong haram na hindi mo pinagtaubahan. Lilinisin, purify. Pinupurify. Kasi nabagay sa hadith, dinugusto ni Allah sa isang mu'min na kapag siya'y pumunay, wala ng kasalanan, wala ng
pananagutan. So habagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga nabanggit sa mamin Muslim, la yusibul Muslim min nasabin wala wasab ila akhir al-hadith. Walang tumatama sa isang Muslim, isang tunay na mananampalataya na kalungkutan, depression, lumbay, hinagpis, kahit yung yung kwan ng tusok na tumutusok sa kanya, maliban na lamang na kapatawaran, kafara o kifara sa kanyang mga kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kanyang parusahan, kaya pinapauna na yung mga pagsubok sa pamamagitan ng mga pagsubok. O minsan diwan ng pagsubok talagang kaparusahan sa iyong mga kapabayaan. Kapabayaan o kaya mga kasalanan, may tao talaga na subhanallah, pinapauna na ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kasalanan, yung kaparusahan dito sa mundo. So yan ang kabilang sa mga diwan ng pagsubok.